Magandang araw sa lahat na maginoong magmamano. Marami pong naging reactions sa social media at sa mga personal na messages at tawag sa akin tungkol dun sa winning factors na binanggit natin about 2 episodes ago. Binigyan ko nga lang ng emphasis ang gameness and cutting accuracy para sa mga breeders at para sa mga fighters, cutting accuracy muna bago gameness. Of course, debatable ang mga ito. Maraming usapan tungkol dito. Sabi nga ng mga nag-react, hindi lamang yan. Nandiyan yung handler, mananare, house management, at marami pang iba. Alam nyo mga kaibigan, sa panahon na ito, lamang ka lang siguro ng 1% sa kalaban mo, sapat na para manalo ka. Ganyan katindi ang mga labanan ngayon. Magbigay tayo ng illustration. Halimbawa, sabihin natin 50 points galing sa manok. Sabihin natin 20 points galing sa handler, 10 points galing sa mananare. So 80. O sabihin natin 10 points house management. Kasama na yung pointing dyan. So kung 90 points ang kailangan mo para manalo, dahil wala namang perfect na mga 100 dyan. So 90 points lang kayo mananalo ka. Kung halimbawa ikaw ay naka 90, yung kalaban mo naka 89 lang, 1% lang lamang mo, pero pwede kang manalo. Saan galing yung 1%? Pwedeng manggaling sa manok. Dahil pwede kang maka 50, 49 lang yung kalaban mo. Pwedeng manggaling sa handler. Naka 20 ka, 19 lang yung kalaban mo. Pwedeng manggaling sa mananare. Naka 10 points ka, 9 points lang yung kalaban mo. Pwedeng manggaling sa house management. Naka 10 points ka, 9 points lang yung kalaban mo. So, maliit na bagay, pero 1% lang na lamang mo, pwede kang manalo. Maaring yung 1% na lamang na yan, yan yung last na tuka. Kasi kahit basaan, kung lamang ka naman sa paghahanda, lamang ka sa manok mo, mas matibay, last peck, 1% pwedeng manalo. So, makikita nyo, sa tindi ng labanan ngayon, hindi ko mo nakamanok ka ay lamang ka na. Andyan pa rin yung ibang factors like yung handler, mananari, at house management o yung pointing. So maliit man na bagay, pero kung yan ay sapat para i-overcome yung lamang na kalaban mo, pwede na yan para manalo ka. So ito ang ganda ng sport natin. Maraming factors para ikaw ay manalo at kailang i-maximize mo para makuha mo yung advantage. May mga nag-comment din, ako raw ba ay lumalaban? Siyempre naman po dahil Stag Derby, lumalaban tayo. At dito, katandem ko si Doc Ayong ng Excellence. May 3 derbies na kaming nilabanan. Doon sa Santa Monica noong August 5, naka 4-1 kami sa 5 Stag Derby. Ang handler namin ay si Dante Santos Arvejo o yung tinatawag naming DSA. So yung pa-champion namin ang laglag, pero naka 4 points kami. Sunod kaming lumaban ni Doc Ayong sa Pasay 5 Stag noong August 21. Ang aming handler ay si DSA pa rin, si Paring Dani. Dito naman, nag-co-champion kami. Naka-straight 5 wins kami. Tapos, nung September 11, luwaban ulit kami sa Pasay ng 5 Stag. Naka 3 points, 1 draw, 1 loss. Ang handler namin, si Dani Arvejo ulit. So, sa 15 stags na nilaban namin, naka 12 points kami, 1 draw, and 2 losses. Not bad. At kung titignan namin ang mga dahilan kung bakit kami nanalo, yun pa rin yung mga faktor. Gameness, cutting accuracy, handler, mananare, house management, pointing, at marami pang iba, nagsama-sama para magpanalo. So, i-analyze din namin kung bakit kami natalo. Mas magaling lang talaga yung kalaban namin. We were out-roosted. Kaya, bilang isang maginong magmamanok, tanggapin natin na mas magaling yung manok na kalaban. So congratulations sa mga tumalo sa amin, magaling po kayong magmanok. Doon sa mga nag-comment kung aling mga strains or breeds daw nagpapanalo, halos lahat naman ng klase ng manok ay nagpapanalo sa ngayon. Depende sa pag-aalaga at paghanda ng mga manok. Halimbawa, tingnan natin. Nung panahon ni Ray Alexander sa Amerika, sinasabing siya yung winningest
pagdating sa mga laban, pinakamarating panalo. Ano ba manok na Ray Alexander? Basically, mga roundhead and clarets. Nung nagpapanalo naman, halimbawa si Carol Smith sa Amerika at maging sa Pilipinas, ang kanyang mga ginagamit ay yung kanyang mga sweaters na naka-cross doon naman sa Yellow Leg Hatch ni Gene Brown. So makikita nyo, si Mel Sims nanalo sa kanyang mga itim. Dito sa Pilipinas, yung mga Mel Sims Gray naman ni Bebot Uy nagpapanalo. Kahit anong linyada sa panahon na ito pwedeng manalo, na sa atin na lang kung paano natin ihanda at lumabas yung genetic potential ng mga manok na yan. Pero sa nakikita ko, kahit sino man ang naglalaban sa performance ng ating mga manok, health, this is still number one. May related question itong comment itong si Herman Malapit. Mas gusto ko pa ang mga dating linyada ng manok ko kaysa mga bagong linyada ngayon. Ngayon, ang ibibreed ko po ay yung dati kong linyada, mga winning line pa sila. I-multiple cross ko sila, Albany, Roundhead, Doc Robinson, Lemon Hutch, Billy Robol, Brown Red, Sweater McGuinness, Roundhead, Juancho Aguirre Gray, Nene Abelio, Lemon Sweater, Art Lopez, White Hutch, at English Dom. Sa ito lang, Herman, medyo binanggit mo na halos lahat yata ng linyada. Of course, marami kang hindi nabanggit, pero ang sinasabi ko lang is, base sa comment mo, Herman, halos anong klaseng linyada pwedeng manalo basta maibigay mo lamang yung tamang paghahanda at tamang kalusugan. May side comment lang ako dito, Herman, dahil napakaraming linyada ang binanggit mo. Kung ito ang bibreed mo, baka malito ka sa mga bloodline na ilalaban mo at baka dito bumaba ang winning percentage mo. Ang suggestion ko, Herman, is piliin mo mga linyadang gustong-gusto mo. Yung pinakamataas ang percentage mo, yun na lang ang i-breed mo para mag-concentrate ka sa ilang linyada. Siguro 3 hanggang 5 maximum para ma-maintain mo ang winning percentage mo. Pag masyado kang maraming bloodline at sinasabi mo nga multiple cross, baka mamaya mag-throwback yan, mawawala yung gameness, mawawala yung cutting at babagsak ang winning percentage mo. Meron din suggestion dito sa phone, kung pwede raw na mag-comment ako o mag-share doon sa mga issues na na-raise doon sa Sabong Forum Group na being administered by JLBS Jose Luis. Total, public discussion naman daw, baka pwede ako mag-share. Okay, siguro ipaalam ko na kahit on air kay Cap, JLBS Jose Luis, kasi Cap ang tawag namin sa kanya, na i-discuss ko yung ibang mga issues doon sa mga susunod na episode natin. Kasi magaganda nga ang sharing doon sa Sabong Forum na yan. Okay? Pansamantala, tingnan natin itong sinasabi ni Renel Ibasitas. Doc, ano po ba gamot sa manok ng lalaway tapos may halak from Davao City? Renel, ito ay may kaugnayan sa ilang beses ko nang pinag-usapan na fowl cholera. Kaya ngayon, ang gagawin ng EDT ay gagawa sila ngayon ng episode number at title para kung may mga similar issues, balikan nyo lang yung nakaraan. Kasi mas extensive ang discussion ko doon tungkol sa mga laway-laway at tungkol sa mga halak. Okay? Galing naman kay Sunny Lerio. Doc Hill, good morning po. Tanong ko lang po sana kung anong sakit at gamot nitong manok ko. Nawalan po ng boses at parang hinihingal, pero wala namang sipon na lumalabas. Okay, Sunny, ganito yan. Pag nawalan ng boses sa manok, ang nasisira ay yung vocal cord. Kung minsan, yung vocal cord na yan ay pwedeng masira dahil sa foul packs na hindi mo nakikita. Yung wet packs na tinatawag. Pag doon tumama sa vocal cord, mawawalan ng boses yan at wala ka naman makikitang sipon. So, pwedeng dahilan yan. So, mas mainam yan ay ulitin mo ang pagbabakuna ng fowlpox bago mo sila ilagay doon sa cord. Kasi kung minsan, nagbakuna ka na ng fowlpox nung sila ay bata pa, 3 weeks or 4 weeks, bago mag-cord, kung minsan, tumatama ang fowlpox, nakikita mo sa mga binte, kung minsan nakikita mo sa palong, kung minsan may pumapasok sa loob. At pag tinamaan ang vocal cords, mawawalan ng boses. Ang posibleng dahilan dyan ay mga mild na sipon na hindi mo napansin. Nagkaroon ng parang bara doon sa may malapit sa vocal cord. Hindi makapag-vibrate, kaya nawawalan
ng boses. Pero pag nagkataon na may halak, syempre, maganda rin bigyan mo ng mga gamot gaya ng Amtil para makontrol mo yung halak, makontrol mo yung sipon na pag tumigas ay pwedeng makaapekto sa vocal cord at dahilan para mawala ang boses ng manok mo. Magandang araw sa lahat ng mga ginoong magmamano. It is indeed a pleasant day because today we have with us our international endorser and world champion, Mr. Dan Miller of Oklahoma. It's Miller time, Dan. Always a pleasure, Doc. Okay, Dan, when you won the WPC Excellence Invitational Derby in February at the Manili Arena this year, 2025, what stood out were your bloodlines. What are these winning bloodlines? The roosters that stood out the most to everyone were the gray roosters that I fought. That's an old line of Joe Good grays that I've had for more than 12 years. It was a cross that I had made about 11 or 12 years ago, where I added Lacey Roundhead blood into those. And those grays there seem to be a little better cutters than just normal. The gray blood has always been good as far as strength and gameness, but the cutting ability, I feel like the Roundhead really helped. Okay. Aside from the gray and the Roundheads, what other bloodlines do you have? Some of the ones that I used was the Leaper Kelso crosses, and there was a couple pure Roundheads, the Lacey side of the Roundhead. Mga kaibigan, marami pa tayong mga issues na pag-uusapan base sa mga katanungan nyo na nasa phone at social media. At iyan lahat ay tatalakayin natin sa mga susunod na episode ng ating programa. Lagi lamang tandaan, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at pindutin ang notification button para lagi kayong updated pag may mga bagong mga issues na pag-uusapan. At laging tandaan, sa performance ng ating mga manok, panlaban man o panbreeding, health is always number one.